Masayang araw po, mga ka-PL! Gigil na gigil pa rin po si NBI Director Malibag. Mga kababayan, akala ko nanahimik na itong mama na ito pagkatapos ng kaguluhan sa Senado. Aba, ito bumabanat pa, mga kababayan. Sasampahan di umano ng kaso si dating Congressman Mike Defensor ng human trafficking, mga kababayan. Pero kasamaang palad dito kay Matibag, mga kababayan, makalipas po ang isang oras, sinupalpal siya ni dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan. Ipinaliwanag itong tungkol po sa mga nagrenta sa kanyang building. No? Marami siyang ipinakita, mga kababayan. Ito po ang video. Panoorin po natin ang pagsupalpal ni Mike Defensor kay Matibag, mga kababayan. Pero basahin ko lang po muna itong balita. Patunay na magsasampa siya ng kaso kay Defensor. O ito ang sabi. Sasampahan ng kasong human trafficking. Ayan inanunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na sasampahan nila ng kasong human trafficking ang dating mambabatas na si Mike Defensor sa Biyernes. Itong parting po na Biyernes, mga kababayan. June 26 sa Pasig City Prosecutor's Office. Ayun. Kaugnay yan sa aligasyon ng human trafficking, mga kababayan, sa isang KTV bar sa Pasig na sinalakay kamakailan ng mga otoridad. Matatanda ang nauna ng nagsampa ang NBI ng kaparehong kaso laban sa asawa ni Defensor na si Julie Defensor at kanilang anak na si Miguel Gabriel Defensor, mga kababayan, na lumalabas na mga tunay na may-ari ng naturang bar base sa mga nakuhang dokumento. Ano ngayon? Kung sila ang may-ari ng bar o ng establishmentong pinagre-rentahan nitong bar, maituturing ba na human trafficking ito, mga kababayan? Panoorin po natin ang video ni dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan, at narito po ang kanyang paliwanag. O eto na, panoorin na po natin. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lahat and may simpatya at may respeto ko sa mga kawani ng ating NBI, talagang ginagamit pampolitika. Etong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to,
Marami po dito mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami, ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po ito ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Tanga na, bobo pa. Matibag, sir. Tanga ka daw, oh. Ha? Bobo ka daw. Payag ka niyan, ha? Abogado ka, bobo ka. Tanga ka pa. Ang sakit, aray mo. Nakuha nyo na, mga kababayan. Ano? Nakuha nyo na. Bakit sinasampahan ng kaso ang mga maiingay sa flood control? Ayon po mismo kay Mike Defensor, mga kababayan, ang asawa ni Matibag ay sangkot din daw po, mga kababayan, sa kickback sa flood control. Hindi niya kayang imbestigahan, natatakot siguro itong si Matibag na magtuloy-tuloy ang pag-iingay ni Defensor at paiimbestigahan itong tungkol sa flood control scam na ito, baka madawit ang asawa ni Matibag. Maaaring isa yan sa dahilan, mga kababayan. Kaya pinatatahimik lahat ng mga nag-iingay, nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa maanumalyang flood control project. Kasi madadamay po
ang asawa di umano ni Matibag, mga kababayan, sangkot dawit. Ano kailangan gawin ni Matibag? Patahimikin lahat ng mga maiingay sa flood control issue, mga kababayan. Lalo na itong mga nag-iingay na ito sa flood control, mga Duterte alay, mas lalong manggigigil ho sila. Kaya maaaring yan ang dahilan. Kung ano-anong kaso na lamang po ang isinasampa nila sa mga nag-iingay, nagbubunyag sa flood control scam na yan, mga kababayan. Katulad nito, human trafficking. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, yung KTV bar na yan, nagrenta lang ho yan sa building ni Defensor. Tapos human trafficking na. Paano nangyari yun? Halimbawa ako, meron akong isang establishmento, pinaarkilahan ko, may nagrenta, KTV bar. Meron pang mga kung ano-anong mga negosyo, halimbawa na lang, isang opisina. Dahil ba mayroong KTV bar dyan, pwede na ako sampahan ng kasong tawag nito, human trafficking, at ibintang na ako mismo ang lumabag ng batas, kaya ako sasampahan ng kasong human trafficking. Ganun ba yun? Hindi naman ako mayari Nag-KTV bar na yan Nagre-renta lang sa akin. Yun po ang pagkakaalam ko, mga kababayan. Nagre-renta lang po yan kay Mike Defensor. Tapos siya, ang sasampahan, putangan ng gulo, Para lang po yan, mga kababayan, patahimikin ang mga maiingay. Kita nyo. Ang asawa ni Marcoleta, kung natatandaan pa ho ninyo, dinadawit din po. Ewan ko lang kung kinasuhan. Si Marcoleta, kinasuhan. Si Mike Defensor, kinasuhan. Yung kanyang asawa, yung kanyang anak. Siyempre nga naman, isang buong pamilya, kinasuhan. Para po patahimikin lang. Kaso, talagang palaban itong mama na ito si Defensor Palaban, mga kababayan. Hindi niya aatrasan itong mga sinampang kaso sa kanya. Harapin niya di umano. At sigurado ko, sa bidyong maikli na yan na pinanood po natin, mga kababayan, may papanalo ni Defensor itong isasampang kaso sa kanya ni NBI Director Matibag. Nako, Matibag, yung apelyido mo mukhang sayo po yata tatama, sir. Si Matibag, isang araw matitibag. Posible, mga kababayan. Lahat po may katapusan. Di ba? Kahit nga itong ating mundo, may katapusan. May araw ng paghuhukom. Lahat tayo huhukuman. Katumbas po yan ng katapusan. Yan pa kayang mga kapangyarihan ninyo na gamit ninyo. Na ngayon ay sinasamantala ninyo. May katapusan din po. Kaya posibleng ang apelyedong Matibag ay siya ring matitibag pagdating ng araw. Babalikan nito ng mga sinampahan niya ng kaso, mga kababayan. Babalikan din siguro siya ng kaso pagdating ng araw. Hindi muna ngayon. Kasi nasa kanila po ang kapangyarihan Pagdating ng araw yan, maaari pa. At ito pa, isang balita, mga kababayan. Nako, ito matindi. Ayon po sa kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan, ito, nililinaw ko, hindi ho tayo sigurado dito, lalabas at lalabas din ang katotohanan kung totoo po ito. Ito, basahin ko. Na mild stroke daw yung pambansang pinsan? Question mark, Totoo kaya? Question mark din po ulit. Ayan, nakikita naman ninyo. Sino ba yung pambansang pinsan, mga kababayan, na di umano'y na mild stroke? Wala akong ibang matatandaan, kundi si Tambaluslos lang po, mga kababayan. Baka totoo, Kung totoo, ito. Sana hindi lang mild stroke. Isagad nyo na.
Ha? Yung tumabingi, yung muso. Ha? Yung bumaluktot yung kamay. Kabayaran man lang sa mga pang-uumit nila sa kabanang bayan, makaaganti-ganti man lamang ang mga Pilipino sa ginawa nilang pagnanakaw. Bakit mild stroke lang? Isagad nyo na. Huwag mo na lang patayin. Mas maganda yung stroke na talaga para hindi na makatakbo sa kung anumang posisyon, lalong-lalo na hindi na magiging kongresista. At alam mo yung ninanamnam niya, ha? Yung mananamnam niya, mga kababayan, ang parusa, karma na dumating sa kanya, yung hirap na niyang maihakbang yung kanyang paa, nakabaluktot na yung kanyang kamay, tabingi na kanyang bibig, hirap na magsalita, ultimo paghugas ng kanyang wet packs, hindi niya na magawa. Magandang yun ang magandang ganti sa mga taong kawatan sa kabanang bayan. Hindi yung diretso matetegi, swerte naman, diretso pahinga, kapahingahan kasi, ang pagtegi, ang pagpanaw ng isang tao, kapahingahan yan. Dahil sa kanyang mga pagpapagal sa lupang magulo. Di ba, mga kababayan? Sa mundong magulo. Ayan. Kapahingahan yan. Maganda yung yung unti-unti niyang maranasan ba yung hirap ba na, at hanggang sa pagsisihan niya na yung kanyang mga nagawa at humingi ng tawad sa publiko. Yung ganun sana. Pero mild stroke lang daw, mga kababayan. Gaano kaya ito katotoo? Kung totoo man ito, na mild stroke na, isagad nyo na po. Ikaw na pong bahala. Isagad nyo na. Makaganti-ganti man lamang po kami. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.